Ito mga sir, may ginawa na naman tayong Kia Picanto na 2017 model. Automatic transmission, so disusi naman siya. So bali ang concern ng may-ari nito mga sir, so hindi na natin ito papatagalin. So bali ang concern ng may-ari nito mga sir is cranking lang pero ayaw tumuloy sa andar. So yung mga sir, hindi na natin ito mapapa-on or mapapa-start kasi yun nga, tinanggalan na namin ng battery tapos sinimulan na namin gawin yung yung makina. So marami na rin kasi kaming natanggal doon. So yun, mahirap na ipapa-start pa natin. So yung mga sir, explain ko lang. So pagpunta namin dito, sinubukan ko siyang i-start. So nung in-start ko siya, cranking nga lang siya, ayaw niyang tumuloy. So sabi nung may-ari is kahapon parang daw niya ginamit to, yung unit. Tapos nung na-stuck lang sa nung gabi, pagka ngayon kinabukasan, sinubukan niya yung i-start. So ayaw na, puro redondo na lang. So yung mga sir, in-scan natin, ayan. Yung in-scan natin, ito yung ano niya, Kia 2017. Ayan. So cancel natin to. So nung in-scan namin mga sir is no full code naman siya lahat. ECM, TCM, lahat basta all good siya. No, wala siyang naging problema or full code or error. So ngayon, chinik ko yung sa harap doon, ignition coil. So nung pag-check ko sa ignition coil, meron namang kuryente, meron naman siyang spark. So nung chinik ko yung fuel system, pagdating doon sa fuel line, chinik ko naman, meron naman din gas, malakas. Pero no error siya, no full code siya. So sabi ko sa may-ari, so same lang to sa ginawa naming nung last month na Kia Picanto din na walang code, may kumpleto, may gas, may spark doon sa ignition coil, sa high tension niya. So ang ginawa namin doon is cleaning lang. So yun ang sinabi ko kasi baka mamaya may mga sensor na hindi siya sira pero hindi siya makakadetect, parang nagkakaroon siya ng malfunction na nagmalfunction yung sensor dahil sa hindi makakadetect. Hindi naman siya sira pero malfunction yung reading niya. So alright, so doon tayo sa harap mga sir. Ayan, pagdating dito kasi sabi ng may-ari is kaka PMS lang daw nito last 2 months ago. So nung chinik ko siya, sabi ko kasi lahat nitong mga sensor is kailangan i-cleaning. So nung chinik namin, pinakaunang check sa basic is spark plug, okay naman, wala siyang amoy gas, walang kung ano-ano, okay naman siya kasi 2 months pa daw ito pinapalitan. So nakikita naman bago pa lang yung spark plug. Chinik namin, yung sabi ko nung nagkaano na kami, nagginawa na namin, nagkasundo na kami ni sir. So yun, chinik ko yung mga sensor tulad nito, yung camshaft sensor, ayun no. Nung chinik ko yung camshaft sensor, pag ginanon ko, ayun, nagka-oil sludge siya. Pati dito naman sa kabila, ganun din. Ayan mga sir, yun o, ganun din. So chinik ko yung throttle body, napakadumi yung throttle body. Yung pagtatanggal ng sensor, ayan, dito na makikita siya. Yun, yun o, ito yung mga dahilan sa kaya ayaw niya mag-start. Ayan, pagka ginanon ko siya sa ibabaw, yun, ginanon ko, ayun, parang plastic na din. Tumitigas yung oil eh. Yun o, lalo na sa isang sensor, ganun din. Yan, yun o, ito malambot pa. Yan, tigas din. Pero nagparang chocolate na parang chocolate na siya na umiikot sa sensor. Tapos dito naman din, ayan, papakita ko lang. Laman natin. Hindi pala pwede. So ayan, dito tayo. Tingnan natin yung sa loob. Ayun oh. Grabe yung mga langis niya, kung makikita niyo mga sir, yung langis niya naninigas. Itong itim na to, na dito banda. Tingin niyo lang parang ano siya, parang normal lang, or tingin niyo parang ano lang, makikita niyo parang hindi makapal yung oil sludge. Pero yan mga sir, dito po yan sa actual. Grabe, sobrang kapal ng ng oil sludge niya. Pati doon sa, doon banda, ang kapal. Nung ginanon ko sa kanina, parang siguro isang takip ng galon. Ganun yung nakuha ko dito kanina. So yun nga yung naging cause nito. Napakadumi na. Parang ano siya, kasi lagi naman daw itong pinapasok sa talyer. Pero yun nga lang, parang hindi change oil or parang naano siya, parang na lack of maintenance siya. Na block of maintenance. Wala sa preventive maintenance to. Alright, so yun lang mga sir. Hindi, yun nga, sabi ko hindi natin mapapa-start kasi nagtanggal na kami ng battery, nagtanggal na din kami ng sensor. So nung in-scan, no full code, may gas, may spark. So sana yun lang ang problema. So try ko siyang linisin yung mga sensor nandun. Tapos pagkalinis, try natin pandarin. Tapos pagka umandar na, saka na natin papa-approve
papaprobahan ni sir kung ano yung magiging decision niya, papalinis niya ba, ipapaganon general PMS ba niya or pa full service PMS ba niya. So yun yung mga sir, so yun lang. Alright, so yun, nagpapadili muna tayo ng ng kakailanganin natin na paglinis doon sa mga sensor. So grabe ang oil sludge niya sa oil, hindi naman siya naubusan ng langis. Naka pa naman siya, naka-level pa naman siya sa kanyang dipstick. So yun nga, ba't ganun na parang nagka-oil sludge siya. So grabe din ang init. Ayun oh, walang kaulap-ulap oh. Parang dagat, naka puro blue. Yun. So dito pala tayo ngayon sa may gentry, sa may Pasong Kawayan. Alright. So yung mga sir, update ko lang po kayo sa ginawa nating Kia Picanto na 2017. So ayan, ito na yung naging sistema niya. Ayan, napa-andar na natin. Umaandar na. Yan o, try nating i-rev. Yun, umaandar na po yan. So bali po, nilinis natin yung sensor, yung camshaft sensor. Tapos naglagay tayo ng langis. Yun, kada cylinder nilagyan natin ng langis kasi yung under niya pala, yung pag crank pa lang is parang loose compression siya, yung gumaganon na lang siya, so parang walang kakagat-kagat. So ngayon nung nilagyan natin ng langis tapos nilinis natin ng mga sensor, so yun, umandar na. So yun, ito nga lang yung throttle body, ayan, hindi pa nilinis kasi kasama po yan sa full service PMS. So ayan, so ngayon umandar na po yan. So in-scan din natin, ayan, so no full code siya. Yan, ito yung kung ano yung in-scan, kung ano yung scan kanina, ito din yung lumabas. So yan, no full code. So misfire current cylinder 1. So wala siyang misfire. Ayan o, wala siyang misfire. So try natin i-rev. So yan, wala naman siyang misfire na nagka-count. Yan, alright. So no full code, umandar na. So ang kulang na lang nito, ang sabi ko sa may-ari, kasi umandar naman siya na. So ang kailangan lang nito is full service PMS. So full, kumbaga parang i-general cleaning siya kasi nagka-oil sludge siya eh. So kailangan pa kasi tatanggalin yung oil pan nito sa ilalim para yung mga dumi diretso bagsak na sa ilalim, diretso tanggal na. Kasi kung hindi natin tatanggalin yung oil pan, may possible pa kasi na sasabit yung mga dumi doon. Yan, naka high rib po tayo ng 2,000, napakan po natin yan. So no full code naman siya doon. Alright, so yun, antayin ko na lang mawala yung usok, tapos okay na to. Nakadepende na po yun sa may-ari kung saan niya ipapagawa. Papasok niya ba sa talyer o ako na lang ba, kasi may tropa naman akong mekaniko na mai-recommend nito. Right, so yun mga sir, ito na yung ginawa natin Kia Picanto. Ayan, kung nakikita nyo, wala na siyang usok. Kahit anong rib mo, hindi na siya nagbubuga ng usok doon. Tapos sa iska naman, wala din code lumabas, stable na yung RPM. Tapos dito naman yung, kaya nagka-stable yung RPM kasi binugahan ko lang dito. Ayan, medyo luminis na siya konti, pero hindi ko talaga binugahan, gawa nung kailangan kasi talaga to ma-full service PMS so malinis talaga sa lahat. Alright, so ngayon ikakabit na namin lahat, pati yung air cleaner para ma-fix na namin. Okay, so umandar na to kanina pa. So yan, naikabit na lahat doon, ikabit na. So try natin start, baka mamaya ayaw na mag-start eh, pero try natin. Start ko na. Ayun, joke lang pala yun. Joke lang pala yung ayaw mag-start. Wala speed. Ayun, namandar, one click. So pinatay. So pagpatay, one click start na. Tapos hindi lang isang beses sinubukan namin in-start, patay, in-start, patay. Maraming beses. So alright, so solved na to.